Wala umanong rehabilitasyon para sa epekto ng Super Typhoon Yolanda ang nakaraang administrasyon at sinundan itong administrasyon ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tugon dyan ng mga dating opisyal ng administrasyong Aquino at Duterte sa aking pagtutok. Habang nasa Tacloban, Leyte kahapon, tinanong ang Pangulo tungkol sa masamang kondisyon ng National Highway na patuloy na nagdudulot ng perwisyo sa mga taga-Samar. Ang sagot ng Pangulo, bumalik sa pananalasa ng Yolanda at ang anyay kawalan ng aksyon ng mga sinundan niyang administrasyon. Hindi talaga pa tayo nakapag fully recover, hindi ba natin masasabi na kapag fully recover pa na tayo sa Yolanda. So that's still that all those rehabilitation, we only really started 2 years ago because nothing was done in the previous administration, nothing was done in the administration before that. Dagdag pa ng Pangulo, 12 years on, ngayon pa lang talaga natin na inaasikaso ng mabuti. So, but the plan is there. The funding will be available whenever the schedule requires it. So, yes, that's what we are doing. dalawang administrasyon ang dumaan bago maupo sa pwesto si Marcos. Ang Aquino at Duterte administrations. Matapos manalasa ng bagyong Yolanda noong taong 2013 na kumitil sa buhay ng 6,000 tao, itinalaga ni Noy Pangulong Noynoy Aquino si dating Senador Panfilo Lacson bilang Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. Sa pahayag ngayon bilang reaksyon sa sinabi ni Pangulong Marcos, sinabi ni Lacson na ginawa raw niya at natupad ang iniatas sa trabaho para pangunahan ng rehabilitasyon. Malungkot lang anya na wala siyang kapangyarihang magpatupad at maglabas sa mga pondo para sa rehabilitasyon at pagbangon mula sa pinsalang iniwan ng Yolanda. Ang dating Presidential Legal Counsel at tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Salvador Panelo dumipensa at sinabing misinformed daw si Pangulong Marcos. Ang Administrasyong Aquino nakapagpatayo raw ng 160,000 na pabahay na sinimulang ipamahagi noong 2014. 45,000 housing units naman ang naipatayo at naipamahagi raw ng Duterte administration. At sa pagtatapos ng termino nito noong 2022, katumbas ang 85% ng target na pabahay ang naipamahagi. Ayon kay Panelo, ipinagpapatuloy daw ngayon ng kasalukuyang administrasyon ng nalalabing trabaho sa rehabilitasyon, pero dapat kilalanin ang nagawa ng kasalukuyan at ang nakaraang dalawang administrasyon. Batay naman sa annual audit report ng COA sa NHA, halos 43,000 ang naipatayong housing units para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa pagtatapos ng 2016. Karamihan niyan ay naipatayo sa panahon ng Administrasyong Aquino. Nagpatuloy ang programa sa panahon ng Administrasyong Duterte. Sa pagtatapos ng 2022, umabot na sa 166,034 na pabahay ang naipatayo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.